Binasted mo na for real si Ryan? Ano plano mo? Hi, I'm Aaron. Hi, I'm Darlene. So, mahal ka naman ni Darlene eh. Bigyan niyo muna yung sarili niyo ng space. Gusto ko sanang kamustahin si Nonoy kung ayos lang ba siya. Hindi mo na pwede magtrabaho si Nonoy eh. Okay lang, mag-ano muna ako dito. Tutulong muna ako sa inyo. So, okay na ba tayo? Okay lang sa akin. Kasi ngayon, meron na akong boyfriend. Ano ba yan? Imposibleng wala kang kinalaman dyan dahil si Aida ang authorized recipient sa lahat ng mga perang nawawala sa account na yan. Aamin na ako! Nahuli ko kasi siya na fina-forge niya yung pirma ko para makakuha ng pera. Pagbabayad siya ng mahal sa lahat ng panlolokong ginawa niya sa amin. Tawagan si attorney. Pahanap yung Aida na yan, ipadampot. Gusto ko siya mabulok sa bilangguan. Alam niya yung sikreto ko noon pa. Aida, tulungan mo ako. Patawaran mo ko Pero kailangan kong gawin to eh. Thank you for giving me the most beautiful daughter. Tapos binablockmail niya ako. Nagawa sa'yo ni Aida yun? Alam kong ginagawa mong pambablockmail kay Giselle. Alam mo na? Oo, alam ko ng lahat. Okay na sa'yo? Tigilan mo na si Giselle, ha? Tigilan mo na! Marlene, hindi ko alam dito ka pala nagtatrabaho. Gusto ko lang makuha si Jerome na mag-cater ulit sa ibang pang events namin dahil masarapan yung mga ibang tao na sa pagkain nila. Maring pasensya ka na kung nadamay ka pa sa kalokohan ko. Siya pala si Jerome. Oo. At ayoko naman na isipin niya na may gusto pa rin ako sa kanya kaya sinabi ko na boyfriend kita. Ano ka ba? Wala yun. Okay lang naman sa akin na magpanggap na maging boyfriend mo. Wala naman mag-guys sa akin dahil wala akong girlfriend. Tsaka gusto kita kasama. Pero huwag ka naman mag-alala kasi nagpapanggap lang naman tayong dalawa. Wala naman talaga akong gusto sa'yo eh. Alam mo naman yun. Magkaibigan tayo, di ba? At ang magkaibigan nagtutulungan. Tama. Dito, relax ka lang. Relax ka lang. Bagay sila, di ba? Ewan ko. Mukha naman okay sila. Tignan mo naman. Mukhang gusto naman ni Harry. Itong si Marilyn, patay na patay naman. Kumakakbay, wagas, oh. Oh. May mga tapik pang ganun, oh. Sana nga maging mabait siya kay Marilyn. Kasi ang dapat kay Marilyn, yung kasing bait niya. Yung hindi siya paiiyakin at paasahin lang. Eh, Chong, mukha namang ganong klase ng tao yan si Harry. Tsaka, buti pa si Marilyn, no? Mukhang yan may boyfriend. Samantalang kayo ni Darlene, wala nang pag-asa. Teka, parang tawag ata ako ni Chef. Sige, oo nga. Tawag ka nga. So, you want a drink? Yeah, sure. Sure. Thanks, babe. Hi. Hi! Babe. Totoo ba yung narinig ko? Babe? You mean, kayo na ni Aaron agad-agad? Yeah? Ay, ano naman ngayon? Cute naman siya. Oh my gosh. I know what you're doing. Ginagamit mo lang yung Aaron na yun. And you're with him for the wrong reasons. So? Sabagay, there's no point in pretending kung hindi naman alam ni Jerome na may bagong boyfriend ka na. He'll find out soon enough. Wow! Babe, here's your drink. Thanks. Sweet mo talaga sa akin. Babe! Can you get me some too? Really? Shut up. Ano? Nagkita kayo ni Aida? Eh, nagkataon, nandun din siya sa restaurant. Kasama niya pa si Romy. Ano sinabi mo sa kanya? Di, sinabi ko na sa kanya yung totoo na huwag kanyang pineperahan. Huwag kanyang binablockmail. O, ganun. Ginawa mo yun? Ano sinabi niya? Tinanong niya ako kung alam ko na daw ba yung lahat.
Eh di inamin ko na nga. Sabi ko, oo, alam ko. Eh ano pa sinabi niya? Wala. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Eh, basta nagsaba na lang ako ng saba. Sabi ko sa kanya na, bakit kanya ginaganon, na bakit kanya pineperahan. Tapos sabi ko sa kanya na kaibigan ko ang turing sa kanya, pero kung inaaway ka rin niya, eh, syempre mali yun. Best friend kita eh. Ginawa mo yun? Salamat pinagtanggol mo ko Oo naman, ikaw naman talaga kakampihan ko dahil maling-mali naman talaga si Aida. Hindi niya dapat ginagawa yung pineperahan ka niya. Kaya mo. Hindi na ako magugulo uli ni Aida kasi sinumbong ko na siya kay Siggy. Talaga? Nagsabi ka na ng totoo? Siyempre, hindi. Sabi ko kasi kay Siggy, yung perang nawawala, ninakaw ni Aida. Kaya baka bukas o makalawa, nasa kulungan na siya. Kaya kahit ano pa sabihin niya, wala naman niniwala sa kanya. Giselle, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagsinungaling? Hindi naman ninakaw ni Aida yung pera, di ba? Ikaw ang nagbibigay nun sa kanya. Eh kasi brinakmail niya ako, kaya ako yung binigay sa kanya. Eh, di ba parang pag nanakaw na rin yun? Alam mo, sa totoo lang, Perlita, ayoko naman gawin to kay Aida eh. Kailan talagang ayaw niya kasi akong tigilan eh. Eh, paano na si Aida ngayon? Kasalanan din naman niya kung bakit umabot sa ganito eh. Isipin mo naman, ilang taon na niya akong binablackmail tapos hinahayaan ko lang siya. Tsaka, kahit naman ayokong mangyari sa kanya yun, wala na akong magagawa eh. Nasabi ko na kay Siggy, syempre hindi ko na pwedeng bawiin yun. Perlita, ako naman na mas kaibigan mo eh. Kampihan mo na lang ako. Ano? Pumayag si Harry na magpanggap na boyfriend mo? Yes, Mama Josie. O, di ba ang bait niya? Os, ganun ba talaga? Nagpapanggap? Baka naman type ka nun, ha? Mama Josie, hindi. Ginagawa lang niya tong pagtulong sa akin dahil mabuti siyang kaibigan. Ay, si Marilyn ang ganda-ganda, oh. May boyfriend na. Fake nga lang. Sus, ikaw naman. Ganyan yan sa simula. O di, fake din tong kasiyahan natin. Tapos fake yung kinikilig siya. Hindi! Mama Josie, tigil-tigilan mo ako. Ayan ka na naman. Oy, ano ba yung pinagchichismisan niya na naman dyan? Wala, Mars. Kinikwento ko lang kay Marilyn yung crush kong bago. Puro ka na naman crush, kaya kung ano-ano natututunan ng anak ko eh. Halika na, kain na tayo. Halika, pasok na. Sige po, Nay. Mama Josie, behave. Pumayag nang makipag-cooperate ang bangko. Ilalabas nila lahat ng mga necessary documents na kailangan natin at may nakausap na rin akong handwriting analyst na willing mag-testify na finorge nga ang signature ni Giselle. That's very good news. And of course, our star witness. Attorney, good evening. Ano ang ginagawa ninyo dito? Attorney was just saying that we have enough evidence against Aida. So, bukas na bukas din mag-file tayo ng kaso laban sa kanya. Jerome, kumuha ka ng, ano ha? Sir. Ng coriander tsaka cumin, ha? Tsaka samahan mo ng cinnamon bark, ha? Okay po. Bilisan mo, Jerome, ha? Dali, kailangan ko na. Oh. Okay. Dalihan mo, ha? Marilyn. Gusto ko lang sana sabihin sa'yo na masaya ako nagka-boyfriend ka na. Mukhang okay naman si Harry eh. Oo naman, sobrang okay ni Harry. Bait, maunawain, galante, at higit sa lahat, ang gwapo pa. Alam mo, parang halos lahat na ng gugustuhin ng isang babae sa isang boyfriend, nasa kanya na. Basta pag may ginawa sa'yong kalokohan yung Harry na yun, sabihin mo sa akin ha. Kilala mo naman ako eh. Ang bahala sa'yo palagi. Oo naman. Best friends pa rin naman tayo, di ba?
Best friend ko eh. Aso? Boyfriend ka na eh. Basus! Boyfriend. Tigilan mo ako. Kaya naman pala, hindi na nakipagbalikan sa akin yung boyfriend ko. Tuloy mo na siyang inagaw sa akin. Darlene, anong ginagawa mo dito? Well, I just came here to have a meal with my boyfriend. Sino pa ba may kita ko dito kundi ang ex-best friend ko at ang ex-boyfriend ko na magkasama? Sa bagay, wala man akong pakialam eh because I've moved on and I have a new boyfriend now. Pero talaga bang hindi na kayo nahihiya? Ikaw naman, how could you still be friends with that girl pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin? Darlene. O talaga bang bumaba na yung standards mo at pumapatol ka na sa pangit ngayon? Darlene. At ikaw namang unggoy ka. Hanggang ngayon, patay na patay ka pa rin kay Jerome. Hindi ka ba talaga nahiya? O sige, go ahead. You could have him. Total, mahilig ka naman sa mga hand-me-downs ko. Alam mo ikaw, kunwari ka pa na ang bait-bait mo. Akala mo naman kung sino ka santa. Sa totoo naman, malandi ka eh. You're the worst combination there is. Pangit ka na nga, malandi ka pa. Bawiin mo yung sinabi mo! No! Bawiin mo! No! Bawiin mo! Bawiin mo! Bawiin mo! Sige. Sige. Kampihan mo pa yung pangit na yan. Tumigil ka na, Darlene! Sobra na! Sige, magsama kayo. Magsama kayo. Alam mo, tama yung lola ko eh. Dapat matagal na akong hindi nakipagkaibigan sa inyo. Sama kayo ng pangit na yan! Tama na. Oh, oh. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? Tawagan mo na si Giselle kung may pera sa kanya, umalis na tayo rito, pumunta tayo ng Manila. Lagi ko siyang tinatawagan pero hindi naman siya sumasagot eh. Magandang araw po. Kayo po ba si Aida Carbonell? Ako nga po. Sumama ka sa amin. Idinimanda ka ni Siggy Carbonell sa kasong embezzlement. Would you mind telling me what was that all about? Ba't mo bigla mo inaaway yung babaeng yun? What happened? Nakita namin si Jerome kasama yung pangit na Marilyn na yun. What? So you mean sila na? Alam mo, kapal talaga ng mukha ng dalawang yun. E di magsama sila hanggat gusto nila. Bakit? Akala ba nila kaya nila akong saktan? No, they can't hurt me because wala na akong pakialam sa kanilang dalawa. Yeah, right. Mukhang hindi ka hurt eh. Look, Darlene. Akala ko ba ako boyfriend mo dito? Is that guy your ex or something? Baka naman pwedeng kalimutan mo na lang sila. Talagang kakalimutan ko sila. Because as far as I'm concerned, hindi ko na sila kilala at hindi ko sila naging kaibigan. Babe! Jerome, pasensya ka na nang dahil sa akin, nag-away pa kayong dalawa. Matagal na kami may problema ni Darlene. Tsaka mali yung ginawa niya sa'yo kanina. Hindi dapat siya nagsasalita ng ganun. Kahit nagalit pa rin pala talaga sa akin si Darlene hanggang ngayon. Ano ba kay Darlene? Bakit sa tuwing nagkakaproblema kami, ikaw ang sinisisi niya? Marilyn, wala ka namang kinalaman doon, di ba? Siguro hindi lang niya matanggap sa sarili niya na mali siya. Na kailangan meron siya sisisihing tao para maging okay yung pakiramdam niya. Pakiramdam ko, malabo na rin na magkabalikan kami kasi may boyfriend na siya. Pero mahal mo pa rin siya, di ba? Marilyn, may sugat ka. Hindi, wala to. Hindi. Ayos lang, Jerome. Okay lang. Ako lang bahala dyan. Marilyn. Harry. Ano nangyari sa'yo? Wala. Malito sugat lang to. Hugasan natin baka ma-infect.
Napakahiya niyo talaga. Ang sama ng ugali niyo! At kami pa ang masama ang ugali. Eh, ikaw ang magnanakaw? Tita Charito, hindi ako magnanakaw. Hindi ako nagnakaw. Si Giselle ang may kasalanan nito. Oh, come on, Aida. Huwag mo na nga kami gawing tanga. Inamin na sa amin lahat ni Giselle. Ziggy, marami kayong hindi alam tungkol kay Giselle. Niloloko niya rin kayo. Hindi niyo ba alam yun? Bleble. Ang dami mong sinasabi. Attorney, let's go. Tita Charito! Pabulong ka dyan. Mali ang ginawa mo, Aida. Mali ang ginawa mo sa mga panloloko mo. Ziggy. Wala na ka mga kamag-anak. Mabubulok ka dyan sa kulungan sa ginawa mo sa amin. Ziggy, hindi ako may kasalanan nito. Ziggy! Ziggy! Hindi ako may kasalanan. Nay? Tinakit din si Nay Aida? Jerome, ako lang tao dito. Dumating ang mga pulis, sinuli ang nanay Aida mo. Pasensya na, hindi ako nakapag-text sa'yo. Wala ka second load eh. Pwede ba magsabi ka na ng totoo? Ano pa talaga nangyari sa'yo? Kasi, Nay, sumabit lang po ako kanina. Sumabit ka? Aksidente? Ganon? Eh mukhang kalmot ng tao yan eh. Sino gumawa na yan sa'yo, ha? Huwag ka na magsinungaling at mapapagod pa kaming pumunta dun sa restaurant magtanong kung ano nangyari sa'yo. Kasi, Nay, si Darlene po pumunta kanina sa restaurant eh. Si Darlene ang may gawa sa'yo niyan? Nagkainitan lang po kami dun sa usapan namin. Pero, Nay, maliit. Mama Diyos, maliit na bagay lang yun. Naku, walang maliit na bagay pag sinasaktan ang anak ko, ha? Hindi pwede. Nay! Ako mismo. Well, it looks like naisahan ka ng pangit na yon. She got the guy pa in the end. Tigas kasi ng ulo mo. Hoy, Darlene! Bakit mo sinaktan ang anak ko? Teka lang ho, Nay Perlita. Hindi ko naman ho ginusto na mangyari yun. Pero si Marilyn naman ho talaga yung may kasalanan. Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Jerome noon. Kunwari pa siya na wala siyang gusto sa kanya, eh nakita ko nga sila magkayakap sa restaurant ni Jerome kanina. Kaya hindi siya nakikipagbalikan sa akin dahil inagaw na niya sa akin si Jerome. Hindi totoo yan. Anong hindi? I saw them with my own two eyes. Nilalandi ni Marilyn si Jerome. Ano akala niya, papatulan siya? Eh, ang pangit-pangit na nga niya, malandi pa siya. Kaya pala hindi ka magawang mahalin ng magulang mo dahil bastos ka! Romy, gumawa ka naman ng paraan para mailabas ako dito. Aida, wala pang piyansa. Humanap ka ng paraan. Humanap ka ng pera. Sige na naman. Romy! Ano pang pera? Bilisan mo ha. Bumalik ka agad, Romy! Aida, kamusta ka na dito? Walang iya ka, Giselle. Kasalanan mo to eh! Sweet-sweet ng mag-inang to. Siyempre, baby ko to, no? Ayaw ko may masasaktan. Oo nga. Ito man, nagagalit pag ganun, no? Oo nga. Tita Josie mo lang yan, ha? Pero ayaw Haling Perlita. Pasensya na po, kailangan ko po yung tulong niya eh. Wala na po akong ibang naisip na malalapitan. Bakit, Jerome? Ano ba nangyari? Si Nanay Aida, nasa kulungan. Ha? Hindi ko pa rin po alam yung dahilan, pero papunta na po ako doon ngayon, kaya lang po naisipan ko po munang dumaan dito.
Kailangan natin ng pera para makauwi si Aida. Subukan ko rin pong kausapin si Chef Andy para makahiram po ako ng pera sa restaurant. Ganito. Ikaw, Josie, samahan niyo na si Jerome, ha? Ako, didiretso na ako kay Aida. Isara niyo na yung bahay. Sige na, Ingat kayo. Hindi ka na. Halika na po. Ayaw mo kasi akong tantanan. Blackmail ka ng blackmail sa akin. Lagi mo ko kinakalaban. Tingnan mo tuloy ko anong nangyari sa'yo. Walang hiya ka talaga, Giselle. Alam mo, makakarma ka. Tandaan mo yan. Bakit? Oo. Ako lang ba sa ating dalawa masama? Hindi, Aida. Ang pinagkaiba lang natin, ikaw, mabubulok ka dyan sa kulungan na yan. Kasama mo mga sikreto ko. Go! Aida! Rita, ano ginagawa mo dito? Narinig ko kung ano nangyari kay Aida, kaya nagpunta ako dito agad. Bakit naman kasi kailangan niyo pang paabutin sa ganito? Perlita, sige na. Umalis ka na. Huwag ka na makialam sa gulo na to. Sige na. Alam mo, Perlita, hindi ko alam kung bakit ka nandito eh. Di ba kayong dalawa naman ang magkakampi? Wala naman akong kinakampihan sa inyong dalawa. Pareho ko kayong kaibigan. Aida, kung hindi mo ginawa ang pambablackmail mo kay Giselle, di sana hindi nangyari sa'yo yan. Ano ba sinasabi mo? Ewan ko nga sa'yo pinaniniwalaan mo yan. Laki-laki ng kasalanan sa'yo niyan. Ano ba yung sinasabi mong kasalanan niya sa akin? Akala ko ba alam mo ng lahat? Perlita, halika na. Umalis na tayo dito. Oo, alam ko naman ang lahat ano yung sinasabi mo? Teka lang, ha? Naniniwala ako kay Giselle. Dahil bakit ba masama bang maghangat ng bagong buhay? Perlita, halika na. Umalis na tayo dito. Sandali lang, Perlita. Alam mo ba na inutusan ako ni Giselle? Pagpalitin ang anak ninyo. Anak mo si Darlene at ang tunay na anak ay si Marilyn. Anong pinagpalit mong anak namin? Huwag ka maniniwala dyan. Nag-iimbento lang ng kwento yan. Ano nag-iimbento? Bakit natatakot ka? Ay naku, Giselle, sinasabi ko na nga ba, meron ka pa rin hindi inaamin dito kay Perlita eh. Hindi mo pa rin sinabi, no? Ano ba talaga tungkol sa mga anak namin? Inutusan niya nga ako pagpalitin ang anak ninyo. Pinakuha niya ang anak mo. Anak mo si Darlene at ipinapalit niya ang anak niya na si Marilyn. Yun ang totoo, Perlita. Perlita, huwag ka maniwala sa kanya. Siyempre, galit siya sa akin. Kasi pinakulong ko siya, kaya gusto niya, pati tayo magkagalit din. Tumahimik ka nga dyan, Giselle. Perlita, nandun ako nung nanganak ka, diba? Kitang-kita ko ang ganda-ganda ng anak mo. Ang ganda ng anak mo, malaanghel ang itsura. Pero ang anak niya, yun naman ang kinapangit. Napakapangit ang anak niya. Ngayon natatakot siya na malaman ni Tita Charito at ni Ziggy na pangit ang anak niya dahil itatakwil siya ng buong karbonel. Itigil mo nga yung mga kwento mo, Aida! Yun ang totoo. Itigil mo yung mga kwento mo! Makinig sa akin! Totoo ba? Na hindi ko anak si Marilyn? Magkamukha tayo, di ba? Sa akin mo nakuha yung itsura mo. Kanina ko pa ba mamamana tong kagandahan ko, di ba? Sa inyo lang. Huwag kayo paliwanag sa akin. Naniniwala ako sa inyo. Alam kong inosente kayo. Gawa kong paraan, hanap ako ng mautangan. May kakilala ako na pwede kang pautangin. Kaya lang, kailangan mo magbigay ng collateral. Blackmail pa rin hanggang ngayon? Hindi, mabubulok ka dyan kasama ng nalalaman mo. Hindi kaya may pinangahawakan talagang sikreto si Aida sa'yo? Nung dinalaw ko si Aida, may sinabi siya sa akin, hindi ko daw tunay na anak si Marilyn. Meron bang tao makakapagpatunay? Napakaswerte mo sa anak mo. Ang ganda-ganda niya. Yung anak ko ni Giselle Carbonell, ano pong itsura? Kung anong ganda ng nanay, siya naman ang pangit ng anak.